Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Wednesday ngayon at ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong What to Look For in a Church. Ito po ay pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral kahapon. Yesterday, we studied as believers in Christ, we are not meant to live our Christian lives alone. We need to be in a community of believers. We need to find a church that will minister to us, that can be a place of our service and ministry na kung saan pwede tayong magamit, makapaglingkod at lumago sa pananampalataya. The Bible commands us to gather regularly with other believers. Ito po yung pag-aaral natin kahapon. Hebrews chapter 10, 24 to 25, na huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon katulad ng ginagawa ng marami. Bagkus, samantalahin natin ang pagkakataon na magkasama-sama bilang mga magkakapatid sa iglesia. At importante, nakabilang ka sa isang local congregation. But in a world with many churches, how do we know which one is faithful to God? Napakarami po ngayon na talaga namang nagsusulputang mga churches. Dito po sa Winnipeg, halos every month may lumilitaw na isang bagong simbahan. May mga dumarating dito sa Canada, galing sa ibang mga lugar, iba't ibang mga bansa, at kung ano yung kanilang mga pananampalataya, dinadala rin nila dito sa Canada. Kami po ay nandito sa Winnipeg, Manitoba. Nung dumating po ako rito, if I'm not mistaken, nasa halos 10 churches lamang meron na established. Ngayon po, sa akin pong pagkaalam, mahigit na pong 40 churches. And that is only on the Filipino congregations. So, ganun na po kadami. At napakadali pong mag-establish po kasi ng simbahan. Ang tanong lang doon, sa dami-dami ng mga churches, how do we know which one is faithful to God? Kaya po sa umaga pong ito ay ating pag-aaralan what to look for in a church. Some people choose a church for its music, some for its programs, or some for its popularity. Kasi ito ang sikat, ito ang maraming miyembro, ito ang dinadayo ng marami, kaya dito tayo. Ang pastor nito ay sikat kasi nakikita lagi sa social media, meron television program, may radio program, at prominente sa community, kaya dito ako sisimba. Yung iba naman, dahil ang kinakanta, yung mga sikat ngayon, kanta ng Hillsong at ng kung ano-anong mga bagong Christian group bands, kaya doon sila pumupunta. Yung iba dahil sa programa ng simbahan, kaya sila nandoon. But God's word gives us a deeper reasons for choosing a church. Reasons based on truth, holiness, and faithfulness to the gospel of Jesus Christ. Ito ang pangunahing consideration sa pagpili ng simbahang ating pupuntahan. Kailangan itong simbahang ito ay hindi nangingimi na magpahayag ng katotohanan. Hindi pinalalabnaw ang ebanghelyo at patuloy na nag-a-adhere sa turo ng banal na kasulatan na ang mga mananampalataya ay dapat mamuhay ng may kabanalan, may katapatan sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po sa umagang ito, kung hindi ako nagkakamali, meron na po tayong mga videos na katulad nito sa Tinig ng Pag-asa YouTube account natin. Pero again, atin muling tatalakayin and let us discover what the Bible says we should look for in a church. Simulan po natin. Una, sa pagpili ng simbahan, hanapin natin yung a church that proclaims the true gospel. This is the first requirements and I guess the first consideration. Sa paghanap natin ng simbahan, alamin natin kung ano ba ang turo ng simbahang ito. Madali naman po itong malaman kung ang simbahan ay mayroong website, may Facebook group or Facebook page,
Puntahan nyo ito at makikita nyo sa kanilang mga statement of faith kung ano ang kanilang faith, kung ano ang kanilang itinuturo. The most important question in finding a church is, does this church preach the true gospel? Ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatians 1:6-9, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Mga kapatid, tandaan na kahit na nga po may mga established congregation at churches na inaakala nating nagtuturo ng totoo, napakadali sa isang pitik ng daliri, pwede ang simbahang yon sa halip na nagtuturo ng katotohanan ay nagpo-propagate na ng kasinungalingan. Hindi nyo po yan maikakaila kasi sa aklat po ng Galacia, sumulat si Pablo at sinabi ni Paul, napakadali nyo namang nadaya. Dati nasa katotohanan na kayo eh. Bakit ngayon nakinig kayo sa ibang ibanghelyo? Na ang sabi ng ni Pablo sa verse 7, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than that you accepted, let them be under God's curse. Paulit-ulit na sinabi ni Pablo ito sa mga taga-Galacia. Kung may magtuturo sa inyo ng ibanghelyong iba sa naituro namin, sumpain ninyo. Napakahalaga ho kasi na ang simbahan ay nagtuturo ng tamang ibanghelyo. Ngayon ang tanong, how can we know what is the gospel? Ito po yung contention yung point of contention. Marami po na mga nakikinig sa akin ngayon, papasok lang sa kaliwat, lalabas sa kanan dahil ang kanilang paniniwala ay yung simbahan naman namin nagtuturo ng gospel. Pero basically, the person doesn't know the meaning of the gospel or doesn't even know what the gospel is. Now, ano ba yung gospel? The gospel is the good news. Ano naman yung good news? The good news that, one, we are sinners. Tinuturo ba ng simbahan na ang tao'y makasalanan? Gaya ng binabanggit sa Romans 3:23, o ang laging turo ng simbahan ay yung kinakaibig na kinakaaniban at laging pinupuntahan God is love, God is love, God is love. Na puro na lang God is love. Wala pong problema doon mga kapatid. Hindi po tayo nangangaral sa aming simbahan na ang Diyos ay hindi pag-ibig. In fact, totoo naman na God is love. But take note na kapag nangaral tayo ng God is love, atin din pong ipapangaral yung ibang attributes ng Diyos na kung saan ang Diyos ay nagpaparusa sa kasalanan. At dapat nating maintindihan sa simbahang ating dinadaluhan na ang Diyos ay namumuhi sa kasalanan at sa taong gumagawa nito. Na dapat na ipapangaral na we are sinners. Most of the churches of today, ang encouragement mahal ka ni Lord kahit sino ka man. No, parang kanta lang. Na iniibig ka ng Diyos kahit sino ka man. Mga kapatid, hindi ganon. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinibigay niya sa mga matuwid. Opo, mayroon pong dalawang mukha ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ding tatawagin ng Diyos o pag-ibig ding tinatawag yung ginagawa ng Diyos na pagkakaloob ng tinatawag na common grace. Meron pong common grace na tinatawag. Ano yung common grace? Nagpapaulan ng Diyos sa mga makasalanan at sa mga matuwid. Sumisikat ang araw, hindi lang naman para sa mga Kristiyano, maging sa mga hindi Kristiyano. May hangin na nalalanghap ng mga matuwid at ng hindi matuwid. Ang tawag doon ay common grace. Minsan nga ho, kung titingnan nyo, ang buhos ng biyaya, parang mas marami pa ang buhos ng biyaya sa mga hindi matuwid, doon sa mga makasalanan, doon sa masama. Pero tandaan po natin mga kapatid,
merong special grace of salvation at ito po'y ibinibigay ng Diyos dun lang sa kanyang mga pinili. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay dapat two-edged. Ang tao ay makasalanan at wala siyang magagawa kundi biyaya ng Diyos at ang tao'y parurusahan ng Diyos because sa kanyang kasalanan. Tama? Pangalawa, Jesus Christ died for our sin and rose again. That is the gospel. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Diba? Kanta ng mga Roman Catholic yan eh. Naniniwala po sila dyan sa doktrinang yan. At dapat ang simbahan nangangaral ng doktrinang yan. Na si Jesus ay namatay, muling nabuhay, at si Jesus ay babalik. Because that is the gospel. Pangatlo, na tayo'y naligtas dahil sa biyaya lang. Dapat ang simbahan ay nangangaral ng Ebanghelyong ito, na si Kristo ay nagligtas at ang kaligtasan ay biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at kay Kristo lang, hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa para wala tayong ipagmalaki. The gospel is the good news that we are sinners. Jesus Christ died for our sins and rose again, that we are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, not by works, so that no one may boast. That is the gospel. Tanong, narinig mo ba yan sa church na iyong dinadaluhan? Yan ba ay laging ipinapangaral? Lagi bang ipinipreach ng pastor ang katotohanan yan? So if the church that you are attending are into preaching the true gospel, diyan ka. Huwag kang aalis diyan. Manatili ka diyan. Pangalawa, a true church will, one, preach Christ crucified. Hindi yung mga message ng self-help or prosperity. Pag pumunta ka sa simbahan at ang mga sermon ay yung mga how to be successful in business. Hindi yan pang church. How to be how to develop your personality, how to be a good this, a good that. Mga kapatid, hindi po yon preaching from the word. Pwede nyo pong gamitin yon, pag-aralan nyo sa small group, pag-aralan nyo sa mga seminar ng simbahan, pero pagdating ng Sunday, ang ipinapangaral dapat ay ebanghelyo. Ang ipinapangaral dapat ay salita ng Diyos. Preach Christ crucified is the vital message of the church. Hindi yung message ng prosperity gospel, how to become successful sa business, how to be a good employee or employer, how to be a good person. Mga kapatid, those are not supposed to be the topic of the pulpit every Sunday. It should be the Word of God. Pangalawa, the true church will call people to repentance and faith. Mark 1:15. Hinahamon dapat lagi ng pulpito ang tao sa pagsisisi at pananampalataya. At pangatlo, trust not in emotions or experience, but in the finished work of Jesus Christ. Dapat ang pinagtitiwalaan ng simbahan ay ang natapos na gawain ng Panginoong Hesukristo sa krus at yung kanyang tatapusin pa na pagparito para hukuman ang mga buhay at mga patay at ang mga mananampalataya ay makasama niya sa piling ng Ama habang panahon. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, napakaraming mga simbahan na nagtuturo lang ng mga emotional appeal. Pagpasok sa simbahan, they will stir your emotions, paiiyakin kang walang luha, patatawanin ka at palulundagin ng palulundagin na puro emotion lang. Kaya ang mga tao, they go to church seeking for an emotional experience. They are not seeking the truth. Hindi sila nagiging interesado sa malalim na pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga kung titingnan ninyo ang mga programa na maraming mga simbahan ngayon, ano ang ubod ng haba? Ang ubod ng haba sa programa ay ang kantahan ng kantahan,
Iyakan ng iyakan, palakpakan ng palakpakan. Ngayon may mga sayawan at sayawan pa. Not the preaching of the words. Madalas maririnig nyo sasabihin, Pastor, pwede po ba 15 minutos lang ang sermon? Kasi kulang tayo ng oras para sa praise and worship. Hello mga kapatid. Ang pangunahin sa pagsamba ay ang pagsasalita ng Diyos. Not much on us. Minsan tayo ang ngawa ng ngawa, tayo ang salita ng salita, tayo ang sigaw ng sigaw sa Diyos. Pero hindi natin nabibigyan ng mahabang panahon na ang Diyos ang magsalita sa pamamagitan ng kanyang salita na ang daluyan walang iba kundi ang pastor. Tama? Because we gave more emphasis on the emotional experiences rather than on seeking the truth from the Word of God that the pastor must and should do every Sunday. Amen? At ang mga pastor, sa halip na ang ipangaral, yung Bible, yung Ebanghelyo, ang ipinapangaral ay mga testimonies, hindi Ebanghelyo. Hindi pwedeng gawing doktrina ang mga testimonya. Magbibigay ng kwento, tapos sasabihin, dapat maging ganun din tayo. Tandaan ninyo, yung karanasan ni Pedro, hindi karanasan ni Juan. Yung naranasan po ng ibang mga tao, hindi natin karanasan. At wag nating i-elevate yung karanasan ng tao at sabihin natin, magiging ganun din tayo kung ganito ang gagawin natin. That is not the gospel. And that is unbiblical. Yes, the people of the Bible can be an example, but it doesn't mean na nangyari sa kanila, mangyayari din sa atin. Amen? So, biblical illustration po nito, in the book of Acts chapter 2, when Peter preached the gospel, the people were cut to the heart. Anong ibig sabihin? If you are going to look at Acts chapter 2:37, yung ebanghelyo masakit. Nung nangaral si Peter, sinugatan ang puso ng mga tao. Hindi po nang aaliw ang mga alagad. Hindi po nagpapatawa ang mga alagad. Hindi po ginagawa ng mga alagad ang mga tao na ano tawag doon? Parang mga stand-up comic. To entertain people, no. Ang ebanghelyo at ang layon nito, sumugat sa puso ng mga tao. Kaya maging ang tinig ng pag-asa, araw-araw man kayong nanonood, yung mga laging nakasubaybay, pag hindi na kayo nasasaktan sa sinasabi ng ebanghelyo, sa ministry ng tinig ng pag-asa, lipat po kayo sa iba. Marami po dyan mga nagpapatawa lang. Doon po kayo, kung doon po ang gusto nyo at naaaliw kayo, then okay lang po na wag nyo akong panoorin. Pero kung dito nasasaktan kayo, na pag narinig nyo yung mensahe ng salita ng Diyos at yung mga talata ng Biblia, parang dinudurog ang puso mo na parang ikaw ang kinakausap ko. Huwag kang aalis kapatid, lalago ka dito. Dahil ang tinig ng pag-asa ay bahagi ng ministeryo ng isang simbahang tapat sa pangangaral ng Ebanghelyo. Just like in the book of Acts chapter 2, when Peter preached the gospel, the people were cut to the heart. Ito po? They repented. Ano result nun? They repented, they believed, and they were baptized. Ilan daw yon? 3,000 ang napadagdag sa simbahan nung araw na yon because of one sermon that Peter preached. Po? Minsan mga kapatid, gusto nating makip at mapasaya ang mga kambing. Samantalang yung mga tupa ay nahihinaan na ng kalooban at hindi lumalakas dahil ang ipinapakain natin sa tupa ay pagkain ng kambing. Tandaan po ninyo, yung mga kambing sa loob ng simbahan, they wanted to be entertained. But the sheep, they want to grow. Ipakain natin ang pagkain ng tupa at hayaan natin ang mga kambing na magsawa at lumayas dahil hindi naman para sa mga kambing ang pagkain ng salita ng Diyos. Kaya pag nasa loob ka ng simbahan, kapatid, tandaan mo, at kinaiinipan mo ang sermon, kinaiinipan mo ang mensahe, at ang hinahanap mo lang ay yung makapagpapasaya sa'yo, katulad ng palakpakan, kantahan, at kung ano-ano pang ginagawa roon, kapatid, pagdudahan mo kaligtasan mo. Baka hindi ka tinawag sa kaligtasan. Sapagkat tayo'y naniniwala
na ang totoong tupa ng Diyos ay kasasabikan ang salita ng Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoong Hesus, I know my sheep and my sheep listen to my voice. The sheep hunger for the feeding na ginagawa ng kanyang pastol. Minsan kahit isang oras yung sermon ng pastor, kasasabikan mo kung ito ay alam mong salita ng Diyos at masustansya dahil ikalalakas mo ito bilang mananampalataya. What happened in Acts chapter 2 started with the true gospel. And because the true gospel was preached, it pricks the heart of the people. They repented, they believed, and they were baptized. And 3,000 of them added to the church that day. Amen? No, anong dapat gawin? Beware of churches that, 1, focus on health, on wealth, or success more than Jesus. Madali mo naman malaman, mahirap pong malaman niya sa unang punta pa lang eh. Kung ikaw'y pumunta sa church, subukan mo mga hanggang 1 buwan, 4 na linggo. Pag sa loob ng 4 na buwan, 4 na sermon yun, at wala kang narinig na ipinangaral sa pulpito kung hindi health, wealth, success, huwag ka nang babalik doon, kapatid. Oo, maganda sa pandinig yun. Tuturuan ka ng papaano maging malusog physically. Tuturuan ka para yumaman. Tuturuan ka paano maging successful. Kung estudyante ka, successful student. Kung ikaw ay employee, successful employee. Kung ikaw ay employer, how to become a millionaire in your business. Hindi trabaho ng simbahan yun. Dapat po ang simbahan nangangaral ng pagpapalago ng buhay espiritual ng mga kaanib. But if the church are focused on health, wealth, success, kapatid, kung nakakatatlong pakinig ka na, puro ganyan lang. Yung bang tipong magbigay ka, ikay aasenso, ikay yayaman. Yung magbigay ka, siksik-liglig, umaapaw, babalik sa'yo ng siksik-liglig din na kayamanang material. Binobola lang kayo nun. Po. At yung mga nagdadagdag, no? Yung mga they add human works to salvation, na para ka maligtas, kailangan ganito gawin mo, no? Na kung gusto mo magmana ng buhay ng kaluwalhatian, ganito gawin mo, no? Like ritual, good deeds, or emotional experiences. Niloloko lang kayo nun. Beware of the church. At tandaan, yung isa pa, yung they avoid talking about sin. No? They seldom talk about judgment, or they never speak about the cross. Get out of that kind of a church. Kapag ang simbahan, nakakalimang simba ka na o 3 simba ka na, puro lamang may kinalaman sa experiences mo, sa health and wealth and prosperity, mga kapatid, avoid and beware of that kind of a church. The church must focus on the preaching of the Word of God. The true church talk about sin. The true church talk about judgment. And the true church talk about the cross of the Lord Jesus Christ. Ano yung unang-unang dapat hanapin? The church that proclaims the true gospel. Number 2, na dapat hanapin for a church that follows the apostles' teaching. Wala naman po tayong dapat panuntunan kundi ang turo ng mga apostol. Ano po ang turo ng mga apostol? Acts 2:42. Ano po ang sabi doon? They devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Yung early church sa Acts chapter 2, makikita po natin kung ano ang kanilang mga naging gawain. Una, they devoted themselves. Saan? Sa teaching of the apostles. Kaya mahalaga, yung preaching, yung Bible study, yung mga small group, nakafocus saan? Sa mga biblical account na tinuro ng mga apostol. A faithful church is one that builds its teaching, its worship, and structure on the Bible. Hindi human traditions or mga modern trends.
Ngayon po mga kapatid, puro propaganda ng tao eh. Sabihin niyo po sa akin kung hindi ang simbahan ay napasok na ng multi-level marketing strategy ng mga negosyo. Yung mga strategy sa negosyo, paano palalaguin ang mga negosyo using multi-level marketing, pumasok na po yan sa simbahan. Sino may dala niyan? Ang number 1, yan G12. Maghahanap ka ng iyong 12. Yung iyong 12 ay maghahanap ng 12. And so on and so forth. Multi-level marketing strategy. Okay lang naman sana kung talagang ang nagiging paglago ay nananampalataya talaga yung mga tao at yung mga nakakabilang sa 12 ay totoong mga mananampalataya. But the thing is, nagiging competition ang pagpaparami. Kailangan magkaroon agad ako ng 12 kasi si ganito nagkaroon na ng 12. Nagkakaroon talaga ng explosive growth in numbers. Pero anong nasa sakripisyo? Nasa sakripisyo naman ang mga doktrina at katuruan. Kasi ang number 1 pinaniniwalaan ng mga nasa G12 ay huwag tayong magsesermon ng mga masasakit. Iwasan natin ang sermon tungkol sa kasalanan. Iwasan natin ang sermon tungkol sa judgment. Huwag tayong magsasalita ng mga bagay na makasasakit, lalo na yung usapin ng homosexual. Kasi meron akong part ng G12 ko na homosexual. Meron akong miyembro, kaibigan na iimbitahan ko sa church, homosexual. Mga minamahal na mga kapatid, hindi tayo galit sa homosexual. Galit po tayo mga kapatid sa kasalanan. Ang punto ko po rito, dahil iniiwasan ng simbahan na mangaral ng kasalanan, papasok ang maraming makasalanan nang hindi naman naiintindihan kung ano ang ebanghelyo. Kaya ngayon, napakaraming mga tao sa loob ng churches unconverted, unregenerated, but they are part of the G12. Tama? Kasi ang mga ipinapangaral, marketing strategy. So, anong ibig sabihin nito mga kapatid? What does this mean? The church teaches the whole Bible, not just part that feels good. Marami pong mga pastor ngayon pumipili lang ng ebanghelyo o pipili lang ng salita ng Diyos na suited sa pangangailangan ng miyembro. Pag medyo makakasakit, ay wag to, kasi makakasakit ito. Yung usapin ng mga pagnanakaw, ay wag to, kasi may miyembro tayong corrupt na politician, baka masaktan. Pag umalis yan, sayang din ang offering. Iniiwasan ng pastor ang mga sermon na may kinalaman tungkol sa katotohanan at iniiwas ang totoo para i-cater yung mga taong nasa loob ng simbahan. A church that follows the apostles' teaching is one church that you should look for in a church. Tama? Pag hindi ganon, kapatid, ang simbahan mo nakikipagkompromiso, anong kaibahan ng mga taong nasa loob sa mga nasa labas? Wala. The only difference, pag Sunday nagsisimba sila, pero wala rin pagbabago, yung mga nasa labas ng simbahan hindi rin nagsisimba, parehas din ang ugali ng mga nasa loob ng simbahan. Kasi ang katotohanan, hindi naman ipinapangaral. Ano sabi ni Pablo kay Timoteo? Preach the word, be prepared in season and out of season. Ang pangangaral ng word dapat ay correct, rebuke, encourage. Hindi puro encourage lang. Dapat may rebuke, dapat may correction. At gagawin ito ng pastor with great patience and careful instruction. Verse 3, for the time will come when people will not put up with sound doctrine. Ngayon na yon. Ang mga tao sa panahon natin ngayon ayaw na makinig ng sound doctrine. Instead, ano gusto? To suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Ang mga tao'y pipili na ng kanilang mga pastor na magsesermon
ng mga bagay na gusto nilang marinig. Kung ano yung gusto ng makating tenga nila, yun ang gusto nilang marinig. Yung pagdating ng linggo, kikilitiin sila. Kukonsintihin ang kanilang mga ginagawa. Bibigyan sila ng mga talatang kukonsinte sa kanilang mga kasalanan. And they will turn their ears away from the truth. Ayaw na nila niyan. Doktrina, di na yan. Dito na lang tayo sa magandang pakinggan. Kahit na ito ay mga myths or kwentong bayan. Kaya pumunta kayo sa mga simbahang mga mega churches. Ano mga kwento? Puro mga testimony. Testimony ng artista. Testimony ng isang bakla na naging lalaki uli. Ng isang dating ginahasa na sa halip na maghigante ay nagpatawad. Hindi masama yon. Hindi po maling pakinggan ang mga yon. Pero mga kapatid, they are not the gospel. Hindi yun ebanghelyo. Pero dahil iyon ang magandang pakinggan, iyon ang usong-uso. Ang tunay na simbahang sumusunod sa turo ng mga apostol, it worship in ways taught by Scripture. Ano ba yung pananambahang itinuro ng banal na kasulatan? Sa banal na kasulatan, even in the New Testament, wala ho kayong makikitang mga lundagan ng lundagan at mga nagkikikisay at hinihimatay. Ang makikita po natin sa programang nakita natin sa Aklat ng Mga Gawa, merong scripture. May singing, hymns, and new song, ang sabi doon. May prayer, may preaching, may communion, at may baptism. Iyon ang nilalaman ng gawain ng simbahan. Walang ibang mga propaganda. Wala pong mga propaganda na katulad ng ginagawa ng maraming simbahan ngayon. Imagine niyo ang mga simbahan ngayon, nakakatawa. Parang production number ng Itbulaga. Saan kayo nakakita? Patay ang ilaw ng kongregasyon at ang may ilaw lang ay ang altar. Pagkatapos may dancing light na iba-ibang ilaw na kumikislap-kislap. Pagkatapos may usok, may smoke. Habang yung pastor na andun sa gitna, lalabas yung praise and worship team na production number. Katulad ng isang propaganda sa telebisyon. Production opening number. Pagkatapos ang mga tao, wala. Palakpak-palakpak, kanta-kanta, i-steer yung emotion. Sino ba naman ang hindi may i-steer ang emotion? Kung emotional ka at mahilig ka manood ng pelikula lang, napapaiyak ka, hindi po ba? Minsan po, yung mga komedyante, mapapatawa ka, dalang-dala yung emosyon mo. At ganito napakahusay ng mga simbahan ngayon to steer your emotion. Take note that a church that follows the apostles' teaching, it worship in a ways taught by the Scripture. Amen? Pangatlo, it is governed by biblical qualified elders and deacons. Ang simbahan ay pinangungunahan ng mga biblically qualified elders and deacon. Makikita po natin yung qualification yan sa 1 Timothy chapter 3 at sa Titus 1. Dapat yan ang namamahala. Kapag ang simbahan, tinanong mo sino namamahala, governed by one single person, katulad ni Kibuloy, nako, delikado yun. It must be governed by biblical qualified elders, deacons, and church council. Amen? So, let us look at the biblical example nito. Ano ang biblical example? Sa Acts chapter 17 verse 1, merong purong church. Ang pangalan ng church, Berean Church. Sa Acts 17 verse 1, verse 11 ang sabi, they examined the scripture daily to see if Paul's teaching was true. Ito pong si Apostol Pablo, nangaral po siya sa mga taga-Berea. At habang nangangaral si Apostol Pablo, ano ginagawa ng mga taga-Berean? Binubuksan nila ang scripture.
tinitingnan kung ang ipinapangaral ni Pablo ay nakasulat sa banal na kasulatan. A good church encourages its people to search the Bible, not just follow the pastor blindly. Amen? Kaya kapatid, napakahalaga pag nagsesermon yung pastor, buksan mo Bible mo. No? Tingnan mo kung iyon nga ang pinapangaral. Iyon ang context ng kanyang isinesermon. O baka ginagamit niya ang mga talata hindi ayon sa tunay na konteksto nito. Pastor, ano ba yung konteksto? Paano ko ba malalaman kung proper context? Meron po tayong mga teaching yan dito sa Tinig ng Pag-asa. Hanapin nyo na lang po sa ating YouTube account ng Tinig ng Pag-asa. You can find it there. Kayo na pong maghanap. Now, anong insight ang matututunan natin dito? We believe that the regulative principle of worship means we should worship God only in the ways He commands in the Scripture. Hindi tayo mag-iimbento ng ating forma ng pagsamba. Merong pattern na itinuro ang ating Panginoon sa New Testament. At ito ang dapat nating gayahin. Katulad ng binanggit ko kanina, yung mahalagang elemento na naandoon sa pananambahan sa New Testament dapat kasama sa ating ginagawang pagsamba ngayon. Hindi ho pagpasok, wala na, lundagan na lang. No? Pagkatapos ng lundagan, kantahan, pagod na pagod, uupo ngayon. Eto na ngayon, papasok na yung pastor na magpapatawa, magkukwento ng mga kung ano-ano, babasa ng isang talata, hindi naman tatalakayin. Hindi ho ba ganun na nangyayari? You are deceived pag ganun. Kailangan po ang ipapangaral ay ebanghelyo, salita ng Diyos, na siyang magpapatibay at magpapalago sa mga mananampalataya. So what to look for in a church? Number 1, a church that proclaims the true gospel. Second, a church that follows the apostles' teaching. And third, a church that promotes holiness, peace, and joy. Dapat ang simbahan, ito yung kanyang tenet. Yung isa sa kanyang layunin na ipinopropagate. Promotion of holiness, peace, and joy. Kasi po ang iglesia ay samahan ng mga mananampalataya. Hindi perpekto, nasa proseso ng tinatawag na pagpapakabanal or sanctification. So ibig sabihin, kailangan i-promote ng simbahan ang kabanalan, kapayapaan, at kagalakan. Take note, hindi happiness, kundi joy. Ano ba yung joy? Na sa kabila ng mga pagdurusa ng buhay, ang Kristiyano merong galak sa kanyang puso. Na sa kabila ng mga suliranin, meron siyang kapayapaan at mananatili siya sa kabanalan whatever the circumstances. Ano sabi ng Romans chapter 14? Masyado mabilis. Romans chapter 14 verse 17. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Kung pumupunta ka sa simbahan para lang sa pakinabang pisikal, kapatid, huwag ka nang pumunta. Kung pangangailangang pisikal lang ang tutugunan ng simbahan, like your fellowship, like yung pagkukwentuhan or pagkakape-kape. Kasi in reality, maraming ganong tao pupunta sa simbahan para lang magkape. Dito po kasi sa Canada, usually ang mga churches dito ay may mga basement kung saan nandun yung kitchen. No, nakakatawa po. Meron po isang mananampalataya na umaattend sa isang church, pumunta sa akin nung isang beses, nagkukwento. Sabi ba naman, naku, kasi yung pastor namin hindi naman namin maintindihan. So ang ginagawa namin pag linggo, pag oras na ng sermon, yung mga kalalakihan daw bumababa doon sa basement at nagkakapi-kape habang yung pastor nagsesermon. Tingnan naman ninyo kung yun ba'y matuwid. Kapatid, matuwid ba yon? The church is not all about eating and drinking. Hindi sa mga katugunang pisikal ang pagpunta sa simbahan. Ang layunin nito
ay righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Amen? Now, the true church is not a social club na kailangan mong puntahan dahil ikay part nito. O isang social gathering katulad ng mga fraternity o kung anumang kinaaaniban ninyo. A church is a community of believer. Ano po? So ang layunin nito mga kapatid ay maging lugar ng mga anak ng Diyos. It is a place where God's people, one, grow in holiness. Ano ba ibig sabihin ng holiness? Turning from sin and becoming more like Christ. Live in peace with one another. Ano sabi ng, or rather, basahin muna natin itong verse na to. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. 1 Peter 1:15-16. So the church should be and must be a place to grow in holiness. Second, to live in peace with one another. Ano ba ibig sabihin ng to live in peace with one another? Ano sabi ng Romans 12:18? If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Ano pa ang pangatlo? Rejoice in the Lord, even in trials. Sabi ng Philippians 4:4, rejoice in the Lord always, I will say again, rejoice. Yan po yung mahalagang makitang elemento sa isang tunay na simbahan. A church that promotes holiness, peace, and joy. Grow in holiness, live in peace with one another, rejoice in the Lord. Pag yung mga elementong yan ay nakita ninyo sa loob ng simbahan, stay there. Huwag kayong aalis doon. Lalago kayo ron. I-regulate nyo na lang yung mga hindi naman kailangan. Yung mga lundagan ng lundagan, hindi yan kailangan. Yung mga emotional appeal, hindi yan kailangan. Magturo ng ebanghelyo, mangaral ng salita ng Diyos, at i-promote ang holiness, peacefulness with fellow believers, and rejoicing in spite of circumstances, even in the midst of difficulties and trials. To illustrate this, I would like to give you one biblical illustration. Acts chapter 4, 32-35. Ano mababasa natin dyan? Ang sabi dyan, all the believers were one in heart and mind. Amen? That is the church. All the believers were one in heart. Sa damdamin ng pagkakaisa, pag-ibig sa kapwa, sa isipan. Pag sinabi yung mind, yung teaching, pare-parehas sila. Yung knowledge, pare-parehas sila. Sa pagkaunawa kung bakit sila nandun, pare-pareho sila. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. Imagine, this kind of a church is one beautiful picture of what we desire to have. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord. Look at the preaching. It is always centered on the cross and the resurrection of the Lord. And God's grace was so powerfully at work in them all that there were no needy persons among them. For from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Well, hindi po natin ini-encourage na ibenta nyo, kayamanan nyo, bigyan nyo sa church. Nagkakamali kayo dyan. Pero the context of that verses proves only one thing. Nandoon ang marubdob na pag-ibig at pagdamay sa isa't isa dahil natutunan nila ang turo ng mga apostol at ang turo ng ating Panginoong Hesukristo. There is a warning. A warning that the churches should avoid. The early believers were of one heart and soul. They shared with one another, helped the poor, and worshiped together in unity and joy. May warning. Ano yung warning?
Warning, avoid churches that full of gossip, full of conflict, and full of division. Focus more on entertainment than on spiritual growth. And do not take sin seriously or encourage repentance. Avoid that kind of a church. Sa Acts 4:32 to 35, mababasa natin, the believers are in one heart and soul. They shared with one another. They helped the poor and worshiped together in unity and joy. And there was no division, only love. Now, anong dapat i-avoid? I-avoid natin yung kabaliktaran ng una natin binanggit. Iwasan natin ang simbahan na puro na lang chismisan. Puro na lang conflict. Puro na lang division. No? Na ang council, pag nag-usap, ang pinag-uusapan, mga suliranin, sa halip na pag-usapan yung ikauunlad at ikalalago ng simbahan. They were always on the defensive rather than on the offensive. Ang iniisip, paano may entertain yung mga tao para wag umalis. They focus on entertainment instead of spiritual growth. And they do not take sin seriously or encourage repentance. Beware. Avoid that kind of a church. Now, again, to continue, what kind of a church we should look for? Pang-apat na tayo. A church that cares for people through ministry. The church should care for its members and reach out to the world. Paano? Una, edification. Edification means building up believers. Ephesians 4:11 to 16, kayo na po ang magbasa niyan. Responsibilidad ng simbahan na i-edify, palaguin ang kanyang mga miyembro. Pastor, ano mga programang meron ka to edify the members? Kalahating oras na sermon pag linggo? At kapirasong Bible study pag Wednesday? Is that the way to edify the members? What about evangelism? Or sharing the gospel bilang tugon sa Matthew 28:19 to 20? Anong evangelism tool? Anong evangelism materials? Anong ginagawa ng mga miyembro to evangelize? May evangelism? Ilan ang latest convert ng simbahan? 100 years na yung simbahan mo, wala pang 100 yung members mo. Kumusta kapatid? Are you doing what the Lord instructed us to do? Pangatlo, benevolence, helping those in need. Binanggit yan sa Acts chapter 6. Yan ang unang naging suliranin ng mga apostol, ang pagpapakain. At sa 2 Corinthians 8 and 9. Church should care for its members and reach out to the world. Edification, evangelism, benevolence. Biblical illustration ito, si Tabitha or si Dorcas. Mababasa natin sa Acts 9:36 hanggang 42. Sabi doon, Dorcas was a woman full of good works and acts of charity. When she died, nung namatay si Dorcas, the church mourned because she had served so many. A healthy church produces people like Dorcas. Amen? What to look for in a church? Panlima. What may be nice but not necessary. Ano yon? Yung simbahang punong-puno ng programa. It look nice. Sino ba naman ang ayaw ng church na maraming program? May mga Sunday school, meron pong Bible studies, ang daming Bible studies, maraming mga small group ministries, may daily vacation Bible school, at kung ano-ano pa, may children's ministry, may youth ministry, may kababayan, may kalalakihan, ang daming programa. Sino ayaw niyan? May mga music ministries, and everything. Tandaan natin mga kapatid, while youth groups, small groups,
Bible studies, or music ministries can be helpful. Take note, they are not essential. Bagamat napakasarap kung ang simbahan mo meron ng lahat niyan, kumpleto na. Kumpleto youth group, gaya po sa amin, sa aming youth groups. No, dati po isa lang yung youth group namin, magkasama yung adult tsaka yung mga youth group eh. Ngayon dumadami, so ginawa namin, iwalay na namin yung adult, iwalay na yung mga youth. Po? Bagamat maganda ang maraming programa, ano sabi ng 1 Timothy 4:7-8? Train yourself for godliness. For while bodily training is of some value, godliness is of value in every way. Tandaan natin, importanteng may mga programa pero siguraduhin yung mga programa tumutugon sa pangangailangan ng tao at hindi the other way around. Madalas po, maraming simbahan, merong programa pero ang naglilingkod sa programa ay tao. Sa halip na yung programa maglingkod sa tao, ang tao ang naglilingkod sa programa. Anong ibig kong sabihin? Para mabuhay yung programa, kailangan natin daluhan kasi pag di natin dinaluhan, failure yung program. So, ibig sabihin, gumawa ka ng programa para paglingkuran nyo. Hindi kayo gumawa ng programa para tugunan yung pangangailangan ng tao. Naiintindihan niyo po ba sinasabi ko? We must be served by the program and not us serving the program. Mga kapatid, do not rely on programs for spiritual growth. Growth through personal devotion and faithful preaching. Paul and Silas sang praises in prison. Walang programa yan. There were no programs, only hearts full of faith. Minsan parang napaka kawawa na tingin natin sa sarili natin. Dahil maliit lang tayo. Kawawa tingin natin sa sarili natin kasi wala tayong ganito, wala tayong ganon, wala tayo katulad nung iba. Kasi ngayon, ang nagiging panuntunan natin ng ating simbahan, kagaya ng Hillsong, may praise and worship band, at pag may praise and worship band, kailangan kompleto instrumento. Pag wala kang gitara, kaawa-awa ka. Pag wala kang organ, kawawa ka. Kaya ang investment ng church nasaan? Ang investment ng church nasa mga instrumento, nasa mga bagay na hinihingi ng praise and worship team, at hindi talaga sa gawain ng iglesia. Mga kapatid, sana naiintindihan niyo ako. Noong bago lang po ako dito sa Winnipeg, ang pangunahing request sa akin ng mga miyembro nung dinatnang ko sila rito, mag-ipon tayo at mag-ipon tayo para makabili tayo agad ng building. Sa isipan ko po, hindi yun ang prioridad ko. Ang pagbili ng building, ibibigay ng Diyos yan sa tamang panahon. Ang prioridad ko, turuan kayo, i-evangelize yung marami, turuan i-disciple, at kapag kayo'y natuto, mangaral tayo ng Ebanghelyo, abutin natin ang Winnipeg, abutin natin ang ibang mga probinsya at magtayo ng mga iglesia dahil iyon ang mandato ng Panginoon. Ang pera, ibibigay ng Panginoon yan. Ang simbahan, sa tamang panahon darating yan. May nirerentahan tayo, nagagamit natin. Kahit na linggong hapon ang pananambahan namin, pinagtiyagaan namin. And we devote our time, our energy, and even our resources saan? Sa pangangaral, pagdidisipulo. Ano pong ginawa ng Panginoon? Hindi po ito maaaring hindi ito mangyari sa inyo. Personal na testimony ko ito at ng Winnipeg Unida. So what we did, sinunod lang namin kung anong sinasabi at yung mga itinuturo ko sa inyo ngayong umaga. After kasi 14 years na kami ngayon. After 9 years, na-establish po namin sa pamamagitan ng gawain at kapangyarihan ng Diyos ang mga mission point dito sa Canada. We have churches sa Alberta, we have church in Saskatchewan, ito yung mga province po dito. Nakapag-mission pa rin ho kami sa Pilipinas, nakatulong po kami ron sa Oikos Reformed Church na ngayon po ay Cavite Reformed Church. No po? Without any attachment, we supported them financially. Tumulong po kami sa kanila
sa pangangailangan financial. Naging generous po ang Unida Christian Church of Canada, naging generous po ang Winnipeg Unida. Hindi po kami nagdamot ng pera. At kung nag-iipon man kami, it just flow naturally. During the pandemic, umalis po kami doon sa aming nirerentahang building kasi po, sinisingil kami ng hindi naman namin ginagamit. 6 months, siningil po kami ng never a single time na ginamit namin because pandemic. Pag-abot ko po ng cheque doon sa may-ari ng simbahan, sabi ko po, goodbye. Walang assurance kung saan kami pupunta. Kinuha namin yung mga gamit namin, inilagay namin sa storage kasi we are just doing online worship service. And during that pandemic, sabi ko, Lord, saan po kami pupunta pag natapos ang pandemic na ito? Mahirap humanap ng church building dito kasi agaw-agawan ang maraming mga simbahan dito. But we just trust the Lord and we just pray. Ilang linggo nakalipas pagkatapos ng pananalangin, I saw one advertisement sa Realtor dito sa Winnipeg. Nakakita po kami ng isang building. Tiningnan ko po yung building. I asked the members, puntahan natin. Kung gusto ninyo, ay ating tingnan. Ngayon, nung nakita ng mga miyembro, sabi nila, pwede na to, pastor. Ang problema lang dito, walang parking. So, kunin na natin. Sabi ko, tingnan natin kung ma-approvean tayo ng bank and give me the blanket authority to transact. Dahil ang mga council, buo naman ng tiwala sa pastor, buo ang tiwala sa inyong lingkod. Binigyan nila ako ng blanket authority written approved by the council. Ako po nakipag-transact. Awa ng Diyos, 5 years ago, o exactly 4 years ago, nakuha na po namin yung building. The first Unida Christian Church of Canada owned property. Dito po yun sa Winnipeg. Binigay po ng Panginoon. 4 na taon na ngayon, sa October, 5 years na po ang building na ito. And I would like to announce, sa October, fully paid na po ang building ng Winnipeg Unida Christian Church. Kung tatanungin nyo kung may pera kami, yes, hindi ko na po kailangan i-divulge how much. But I would like to give the Lord all the glory and all the praises because He truly deserved the praises from His people. Kinuwento ko ito hindi para gawin ninyong panuntunan, kundi para lang maka-challenge. Na kung uunahin nyo na gawin ang mga bagay at elementong itinuturo ko sa inyo kung anong klase ng simbahan ang hahanapin ninyo, yung mga bagay na pinapangarap natin para sa iglesia, ibibigay ng ating Panginoon. What may be nice but not necessary, lots of programs. Pangalawa, youth o big youth group. Minsan ingit na ingit tayo doon sa malalaking simbahan na maraming youth group. Tandaan, many families want a church with lots of young people, but this isn't always better. Why? Because peers can have bad influence. Hindi namin pinapahintulutan ang mga kabataan na gumawa ng sariling programa without the guidance of one elder and the pastor. They should be guided because peers can have bad influence. Children often benefit from intergenerational relationship. They learn from the older believers at mga mentors. And parental discipleship matters more than youth events na ginagawa ng mga big youth group. I hope you understand. Those are things that look nice. Programs and youth groups, but they are not necessary. Kaya huwag niyong kaingitan yung iba na meron ng mga bagay na ito. Mga kapatid, abot na naman ako ng 1 oras. Let us conclude this. Ito po. Nakasamba na rin po ako sa mga large churches with programs and small churches that met in homes. What mattered most was not the size. It is not the music or setting, but whether the people love God's word and the gospel of Christ. Matthew 18:20, for where 2 or 3 are gathered in my name, there I am among them.
Totoo yun mga kapatid. Where the true gospel is preached and God's word is honored, you will find a faithful church. Even if you live where there is no solid church, you can find in one in your home, just like Aquila and Priscilla. Start in the small group ministry of your home. In Romans 16:5, mababasa natin doon si Aquila and Priscilla sa bahay ni Philemon, sa Philemon 1:2. So Christ is building His church at pwede niyang simulan ito kahit saan and He will never stop. Amen? Now, here are some reflection questions. Mabilisan na lang po ito. Why am I attending my current church? Is it built on the truth of God's Word or convenience and comfort? O dahil nandun lang yung mga kamag-anak mo? O dahil malapit sa iyo? Pangalawa, does the church clearly preach the true gospel that salvation is by grace through faith in Christ alone? 3, does it teach the counsel or the whole counsel of God and submit to Scripture in all areas of life and worship? Number 4, am I growing in holiness, joy, and peace as part of this church? 5, do the leaders of the church meet the biblical qualifications? And do they shepherd the flock with love and truth? And the last, am I being equipped to live as a disciple of Christ both inside and outside the church? Kung sa tingin ninyo ay mapapakinabangan ninyo ang mensaheng ito at nakinabang kayo, share nyo sa Facebook timeline ninyo para din naman sa iba. For those who are asking for the manuscript of this sermon or even the PowerPoint that I use, you can request it. Pwede ko pong ipadala. Message is the key. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.